Ayan po mga kabida, sa magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Eto po, magbigay lang po tayo ng reaction po, mga kabida. Handa na raw ito kung si dating Senador Antonio Trillanes IV, mga kabida, na tumanggap ng posisyon, kung sakali man pong bibigyan po siya ng posisyon sa ilalim po ng Marcos administration po, mga kabida. Ito yung kanyang ginawang parinig po, sa panayam po sa kanya ni Mr. Long Mejia, mga kabida. So, nagpaparinig po ito kung si dating Senador Trillanes po, sa Marcos admin. Parang sinasabi po niya, mga kabida, handa na po ako. Baka pwede niyo ako bigyan ng posisyon dyan. Ayan. Ito lang kasi yung bukod tangin niyang magawa Kasi pag siya po ay tatakbo po mga kabida kahit anong posisyon, hindi man talaga siya mananalo, Kaya nga hanggang appointment lang talaga siya, mga kabida, sa Administrasyong Marcos po. Kaya nga pala, masigasig po siya, mga kabida, na mag-ingay, lalong-lalo na po pagkalaban po ng Marcos administration, lalong-lalo na po sa mga Duterte, mga kabida. Pakitang gilas ba, di ba? Ganun lang po 'yon eh. Ito, babasahin ko lang muna ito hong article ng Ang Balita ngayon, mga kabida. Trillanes handa na umanong maging miyembro ng gabinete ni Marcos Jr. Ayun. Sige, basahin po natin 'to, Nagpahayag ng kahandaan si Antonio Trillanes na maging bahagi ng gabinete ni Pangulong Marcos Jr. kung ito umano ay magsisilbi sa kapakanan ng mas nakararaming Pilipino. Sa panayam sa programang Long Table ni Long Mejia, sinabi ni Trillanes na bukas siya sa posibilidad na tumanggap ng posisyon sa gobyerno. Ayan. Ito yung sinabi po ni Trillanes po, mga bida. Kung sa paniniwala natin ay makakapagserbisyo tayo ng maayos sa posisyon na iyon, why not kung mas marami tayong matutulungan? Ayan. Nilinaw rin ng dating senador na wala siyang balak sumabak sa 2028 elections. Siyempre naman kahit pa sumabak po siya sa 2028 election po mga kabida, kahit anong posisyon, hindi rin siya mananalo Paano yan? So, wala ko siyang choice talaga is tumanggap na lang po ng posisyon, Any appointment coming from the Marcos administration, okay, yan ang kaya po ni Trillanes po, mga kabida. Alright? Particular na sa Senado o pagka-vice presidente dahil sa laki ng gastusin sa kampanya. Dinadahilan po niya yung gastusin po sa kampanya po mga kabida, kayang-kaya naman po niya yun, mga kabida. Alright? Kinaya nga niya nung wala pa po siyang pera po mga kabida, nung una kong pagsabak ko niya sa politika, matapos po siyang bigyan po ng pardon po, mga kabida, dating Pangulong Benigno Aquino III. Alright? Tumakbo po siya ng senador nung nasa kulungan po, mga kabida, Ito kong si Trillanes po, mga kabida, dahil sa kaso kong mutiny, rebellion, laban ho sa Gloria Macapagal Arroyo administration, tumakbo po itong senador, nanalo po, mga kabida. That time, wala pa pong pera yun ngayon pa, ilang termino na naging senador po, mga kabida. Diba? So, kayang-kaya yun niya pag tumakbo po siya, kahit anong posisyon po, mga kabida. Dinadahilan lang po niya ito, mga kabida, dahil sa palagay po niya wala ho siyang pag-asa po, kung tatakbo po siya ng kahit anong posisyon, senador man o vice presidente, mga kabida. Kasi ilang beses na po siyang natalo di ba? Nung tumakbo po siya ng pagka-senador, I think nung 2019, mga kabida. Tapos tumakbo po siya bilang mayor po noong 2025. Okay? Diyan po sa Caloocan City. Okay? Talo din, mga kabida, So, wala. Wala ho siyang pag-asa po, mga kabida, pagdating ho sa eleksyon. Kaya nga, ang kanya hong tanging pag-asa lang po, mga kabida, ito hong appointment, okay, sa kanya. Kaya nga, halatang halata po
pasipsip po ito kung si Trillanes po sa Marcos administration po ngayon. Nag-iingay po. Okay, laban ho sa mga Duterte. Alam naman po natin na kalaban ho ng mga Marcos po makabida, ito hong mga Duterte po, Okay? Kaya yon, nagparinig po ngayon, na pwede na po akong tumanggap ng posisyon. Kahit anong posisyon po ang ibibigay ninyo sa akin, Yun po mga kabida. Ang tanong, kung bibigyan ba siya ng Marcos admin ng posisyon, po? Alright? Eto, basahin po natin yung sinabi po ni Trillanes mga kabida, Kailangan mo na ng malaking pera, 1 bilyong piso para lang pambayad ng airtime kasi ang TV ads 1 million pesos per minute yan. Ayun. So, hindi daw niya kaya yung 1 million pesos per minute. Okay? Bilang bayad po doon ho sa ads, sa kanya hong promotion bilang bayad ho sa airtime, mga kabida. Eto, tuloy tayo. Wala naman akong ganun na pera. Hindi ko kayang mag-compete sa kanila, Kayang-kaya yan niya. Maniwala ka. Kayang-kaya yan ni Trillanes po, Matatandang tumakbo si Trillanes bilang alkalde ng Caloocan noong 2025, ngunit natalo. Ayun. So, ano ang ibig sabihin po ni Trillanes dito na handang-handa na raw siya tumanggap po ng posisyon? Nagpaparinig ba si Trillanes po, mga kabida, sa administrasyong ito? Para lang po maging relevant muli, mga kabida. Kasi ngayon, sa totoo lang po, wala na talagang naniniwala ho kay Trillanes po, mga kabida. Eto pa, nananawagan po siya po, sa mga tao po mga kabida, na huwag kong magpapadala ho sa mga Duterte. Okay? Kailangan hong mag-isip ng maigi, Lalong-lalo na po pagdating ho sa 2028 presidential elections. Hindi ho dapat magkamali na iboto muli ang mga Duterte, mga kabida. Dahil once na manumbalik muli ang Duterte sa posisyon bilang Pangulo po ng Pilipinas, tuluyan na raw wawasakin daw, ng mga Duterte ang Pilipinas, mga kabida. Nung nabasa ko yun, mga kabida, inulan po siya ng mga batikos, di ba? Inulan po siya ng batikos po, ng mga netizens, nung sinabi po niya yon. Okay, so, indikasyon yon na wala na talagang naniniwala ho, nakikinig po kay Trillanes po, mga kabida. Okay? Pustaan pa po, mag-survey po tayo. Okay? Si Trillanes po, may sasabihin po mga kabida, mananawagan po. Tingnan natin kung makikinig ba mga Pilipino sa kanya, mga kabida. Kasi unang-una po, galit na galit kasi itong mga tao, sa kanyang ginawa po, mga kabida. Alam naman po natin na Pilipinas po, maka-Duterte po yan, Kahit na sabihin po ng mga kalaban po ng mga Duterte na hindi totoo yan, The record speaks for itself, mga kabida. Yung mga survey nga diba? Tingnan natin yung mga surveys po at saka yung actual na mga pangyayari po, mga kabida. Diba? Malinaw po na majority po, mga kabida, ng mga Pilipino, maka-Duterte po. Alright? Tapos, sinasabi po mga kabida na palaos na mga Duterte, Hindi yan totoo. Babagitin po natin yung mga records. Huwag ho tayong magsalita ng walang ebidensya po, mga kabida. Diba? Kaya nga, sabi ko, dito ho sa nangyari ho kay Trillanes na kahit anong posisyon po, tumakbo po ito mga kabida, hindi ho ito mananalo, sa kagagawan lang din to, ni Trillanes mga kabida. Okay? Nung unang sumabak po ito mga kabida, sa politika, nung siya po ay nabilanggo, nung panahon po ni Gloria Macapagal Arroyo, bilib na bilib po ako sa kanya, Kasi ang tapang po ng taong ito, mga kabida, unang-una po may prinsipyo, Mantakin nyo yung ginawa po nila mga kabida sa Oakwood, ilang beses yon yung nagkuho sila mga kabida, Pangalawang beses ata yun, kung hindi ako nagkamali, Tapos ang dinala po nila na advocacy nung una po mga kabida, korupsyon, laban ho sa Gloria Macapagal Arroyo administration.
Alright? Mga bata pa po eh. Mga idealistic po na mga opisyal po ng sundalo po, mga kabid. Okay? Nung nagkaroon po ng coup attempt, laban ho sa Gloria Macapagal Arroyo administration, ang dami hong bumilib po, kay Trillanes during that time eh. Pero nung nanalo na po, okay, nagdaan yung mga panahon po makabida, naging senador, tapos tumakbo muli. Okay? Doon na po lumabas yung ugali po ni Trillanes po makabida, lalong-lalo na po noong 2016. Sabi po ng kampo po ni dating Pangulo Duterte, galit na galit daw yung si Trillanes po, dahil hindi po pinagbigyan po ng dating Pangulo, makabida, na tumakbo bilang vice presidente niya. Alright? Nakiusap daw itong si Trillanes na maging busy daw ni Digong noong 2016 presidential elections, pero hindi ho pinagbigyan po ni Digong, mga kabida. Kaya ito nagalit. Kahit ano-ano na lang po ang kanyang mga ibinibintang po makabida laban ho kay Digong. Alright? Kasi yun nga na-insulto siguro itong si dating Senador Trillanes, mga kabida, na hindi ho siya kinuha bilang kandidato ho sa pagkapangalawang Pangulo po, mga kabida, ni Digong. Kaya yun, nagtatalak. Hanggang ngayon po, mga kabida, okay, galit na galit sa mga Duterte, okay, hanggang kay Sara Duterte po, So, yun, ang totoong istorya po doon, mga kabida. Alright? So, ngayon, nagpaparinig kay PBBM na handa na raw siyang tumanggap po ng posisyon. So, depende na po yan, ni PBBM po, mga bida, kung bibigyan po siya ng posisyon, baka bigyan po siya ng reward po, sa kanyang ginawa po ngayon, mga bida, na nagtatalakod laban sa mga Duterte. Unang-una po, nag-file po ng kaso against Duterte, doon po sa The Hague, Netherlands. Alright, ang dami siyang kinasuhan po dito sa Pilipinas, si Bongo. Alright? Nagsampa po siya ng kaso po, kay Bongo po, makabida. Kasi malapit na kalyado po ni Digong Kaya nga, kung tutuusin po, obsessed na obsessed po ito sa mga Duterte, Ang dami ho siyang kinasuhan po. Si Polong Duterte, kinasuhan din niya, makabida. Alright? So, again, depende na po yan kay Pangulong Marcos kung bibigyan po niya ng posisyon, While patapos na po yung kanyang termino po, makabida. So, ilang buwan na lang ba? More than a year, yung termino po ni Pangulong Marcos. Malay natin, baka magpe-perform po yan, bilang miyembro po ng gabinete po, makabida ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Alright? So, what do you think, mga kabida? Anong sa tingin po ninyo? Okay? Ito hong pagpaparinig po ni Trillanes po, mga kabida. Okay? Na baka kunin po yan, bilang miyembro po ng gabinete po, ni Pangulong Marcos. Para sa inyong opinion at pananaw po, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.